Patungkol po sa usapin pa rin ni Kibuloy, si Senator Robin Padilla, number 1 senator ito ka-coffee number 1 senator, nanawagan siya na pagbigyan na lang daw, bigyan daw po ng konsiderasyon itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil una, nasabi niya naman, hero ito ka-coffee di ba? At maraming naitulong yan Pwede pala yun? Kung nakatulong ka pala, gumawa ka ng kasalanan, bigyan ka na lang ng konsiderasyon. Ganun ba yun? Parang ganyan yung argumento dito ni Senator Robin Padilla, number 1 senator. Ito yung kanyang argument. Padilla calls for consideration and proper treatment for Kibuloy amid contempt order. Nasa balita yan ng Manila Bulletin, March 12. Ngayong araw lang po mismo yan. Si Senator Robin Hood Padilla has formally sought consideration for Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy in relation to his contempt order issued by a Senate panel. Kasi ka-coffee, di ba, may mga statements si Robin Padilla, nagpapakita ng suporta kay Kibuloy, pero ito, formally ka-coffee, sinabi niya na yung kanyang request para kay Kibuloy. During his privileged speech, kanina lang yan, Padilla also sought to allow a show cause order to be issued to Kibuloy in the committee's next hearing, citing Kibuloy's safety as well as his contributions to society. So yan lang daw po yung dahilan. Bigyan ng konsiderasyon dahil ang sinasabi naman ng kampo ni Kibuloy, hindi siya pupunta na Senado dahil takot sila sa kaligtasan niya. And gusto ni Padilla, bigyan ng konsiderasyon ito, kumbaga pagbigyan na lang itong si Kibuloy dahil may naambag naman daw yan sa ating lipunan. No, sana all, ganun pala. Kung nakaambag ka sa lipunan, gumawa ka ng kasalanan, absuelto ka na. Ganun ba yun? Kung hindi ka na iimbestigahan. Kasi ganyan ang labas dito sa argument niya Robin Padilla Bilang pangwakas po, siya nagsasalita dito nais ko pong ihayag sa opisyal na record ng ating kahilingan ang mabigyan po ng konsiderasyon ang hiling ni Pastor laban sa contempt order ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Yan konsiderasyon po ang inihingi niya, pagbigyan daw po si Kibuloy at mabigyan ng daan ang pagpapalabas ng show cause order kay Pastor sa susunod na pagdinig. Kung papansinin ninyo ka-coffee, pareha sila ng argumento ni Zubiri, di ba? Yan din ang sinasabi ni Zubiri dyan Magsagawa pa ng isang hearing, di ba? Buying some time lang ito pahabain lang Ganon din ang sinasabi ni Robin Padilla. In chorus sila, pareha sila ng sinasabi. Di ba? Ano bang ibig sabihin dyan? May GC sila? Magkakampi sila? Ka-coffee? Ba't pareha sila ng sinasabi? O pareha sila matalino? Ganon ba yun? Kayong bahala lang ka-coffee, pero obvious na obvious kung anong nangyayari ngayon dyan. Padilla pointed out Kibuloy contributed greatly to the fight against the threat of the New People's Army. Ito yung inulit-ulit niya tumulong daw po para puksain itong NPA o New People's Army, itong si Kibuloy. Yan nakakaya naman sa Armed Forces of the Philippines. Sa pamamagitan daw po ng kanyang media outlet Sunshine Media Network International. Sa pamamagitan daw ng media. He added there are now threats to Kibuloy's personal safety, which he said is why Kibuloy must be careful when in public. This is aside from the United States plan to file charges against him. Meron na. May mga nakasampal sa kanya dyan, ka-coffee, na kaso. Yan, natatakot pala sa kanyang safety. Isa po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo Kibuloy. Isa lang daw. Iyon po ay mabigyan lamang naman natin. Ayan, nandamay pa Hindi po ng kapalit, kundi ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman ni Pastor sa ating bayan. O yan, dahil nag-serve sa bayan, ibigyan daw po ng konsiderasyon. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas sa pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Ibig sabihin niya, itigil na lahat ng investigasyon ng Senado. Di ba? Kasi ganoon din naman kung bibigyan ng exemption si Kibuloy, abay unfair yan sa mga future na resource person. Padilla noted Kibuloy fought the NPA threat by allowing SMNI to air Padilla's movie Memoir of a Teenage Rebel. Yun naman pala kasi daw ipinalabas daw itong pelikula ni Robin Padilla sa SMNI. Kaya daw po nakatulong para labanan ng NPA. Ang powerful pala ng pelikula ni Robin Padilla dito. Dahil doon natigil ang mga NPA, gano'n ba yun? Powerful ganda nito Memoir of a Teenage Rebel to deter the recruitment of youths to the NPA. Ilan kayo nakapanood niyan?
Because of SMNI support, he said many rebels returned to the fold of the law. He added SMNI supported the whole of government approach against the insurgency. Okay. Aside from this, he said only SMNI aired his documentary Isang Linggong Pag-ibig about the plight of fishermen in the West Philippine Sea. Dahil doon, ang sweldo na ulit. Most importantly, Padilla said the accusation against Kibuloy are now with the Department of Justice, which will file charges in court if needed. Ganon din. Sa ibang mga hearing na nagagawa dyan, ongoing yung cases ka coffee, though may mga limited lang din sa pag-divulge ng information. Because of this, he said there is no need for Congress to hold hearings because it is the judiciary that will determine one's guilt or innocence, and congressional hearings would entail taxpayers' money. Biglang nagtipid si Senator Robin Padilla, gagastos lang daw sa mga pagdinig na yan. Ano yun? Sobrang unfair talaga ng nangyayari dito. Ligaya Ignacio, garbage reason ni Robin Hood. Isipin mo kung mapera ka, may impluwensya ka, ipagtatanggol ka pa ng senador, ipagtatanggol ka ng vice-presidente. Unfair naman sa mga biktima. Sabihin natin na, sige, allegedly pa lang yan, allegations pa lang yan, pero paano kung totoo? Di ba? Wala ka nang aasahan sa Senado ka, Coffee, kampihan talaga. Sa nangyayari sa mundo dyan, dyan mo na lang napapatunayan na may nangingibabaw ang kasamaan. Exactly. Estrella Jos Padilla, wow, nakakahiya ka talaga ha, mag-resign na, nakakabwisit mamang yan. Nagagalit tuloy si ma'am dyan ha. Resign na kayo ni VP, Zubiri, Ivy at Cynthia. Mabuti pa si Otiveros at may paninindigan, iboto ulit siya kahit makadilaw. Actually, mas maganda pa ang performance ni Rizal Otiveros sa grupo nila. Henry de la Cruz, kasalanan sa batas ng Panginoon na ayunan ang mali po. Sa tamang batas, walang mahirap o mayaman. Ayun lang, may pinapaboran eh. Topak si Robin, sabi ni Edwardine, na nabalang. Gardo Zap, yung gusto ni Budol Robin, dapat palitan nila yung batas. So, yan. Pag-uwi ng batas para kay Kibuloy. Isigaw nila. At yung masaklap pa, imbis na austisya para kay Kibuloy, ang isigaw, ang iniisip nila, ang sinisigaw nila, PBBM resign. Ano kinalaman ni PBBM dyan sa mga kaso ni Kibuloy? Anyway, anong sa inyo dyan? Lagay sa ating comment section ng mga opinion ninyo, mga reaction ninyo, lagay dyan sa ating comment section, no? Para mabasa rin ng iba natin mga ka-coffee yan. Kung di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasayo na lang po, paklik lang po ng follow or like dyan sa Facebook, at kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ang subscribe. Sabi ni Shofi, justice for Kibuloy, paano naman yung biktima ni Kibs? Justice for them too. Correct. Kapalbuks talaga mga demon, sabi ni Edwin Di Makulangan. Neil de Galvez, okay sis, na trigger woman, panoorin. O yan, panoorin nyo na ka-coffee. Ayan, kasi hindi pinapanood yung mga pelikula ni Robin eh. Kuha na lang kape, move on tayo sa ating next topic.